Hindi ko alam kung bakit, sa mismong gabi ng libing ni Ninong, dumating ang isang sobre. Walang pangalan, walang sulat kamay, walang paliwanag. Isang linya lang ang nakasulat. Para sa inaanak, huwag bubuksan hanggat hindi ka tinatawag. At ang masama roon, tinawag na niya ako. Sa probinsya ng Quezon, isang barangay na kapag gabi, kahit may ilaw, parang kulang pa rin. Ako si Marco. Isa ako sa mga inaanak ni Ninong Isko. Hindi siya yung tipikal na ninong. Hindi nagbibigay ng sobre tuwing Pasko. Hindi rin sumasayaw sa kasalan. Pero kahit tahimik siya, lagi siyang present. Sa binyag, sa burol, sa huling gabi ng lamay. Sabi ng matatanda, iba yung ninong mo. Hindi lang basbas ang dala niyan. May pinagbabantayan yan. Noon, hindi ko pinansin. Hanggang sa natagpuan siyang patay sa bahay niyang mag-isa. Walang sugat, walang sakit. Parang natapos lang. At sa gabi ng libing niya, dumating ang sobre. Iniabot ng isang batang hindi namin kilala. Tahimik, walang tanong. Pag-alis niya, wala na rin ang bakas ng paa sa putik. Hindi ko binuksan ang sobre. May kutob akong hindi pa oras. Pero simula noon, tuwing madaling araw, eksaktong alas 3:17, may kumakatok. Hindi sa pinto, hindi sa bintana, sa aparador ni Ninong. Unang gabi, binaliwala ko. Ikalawa, nag-ilaw ako. Ikatlo, binuksan ko na. Sa loob, may lumang notebook. Makapal, madilaw ang pahina. Amoy kandila at lupa. Hindi diary, hindi rin kwento. May mga nakalagay na pamagat. Isa kada pahina. Ang kinuha sa binyag. Ang naiwang kandila. Ang hindi tumanggi. Ang nagbabantay hanggang umaga. Walang petsa. Walang pangalan. Pero lahat may markang krus sa dulo. Sa huling pahina, iisa lang ang nakasulat. Ang susunod. Bakante ang espasyo sa ilalim at doon ko narinig ang bulong. Hindi mula sa labas, hindi mula sa kisame, mula sa loob ng aparador. Huwag kang matakot, tinatawag ka lang. Simula noon, mas lumalakas ang katok. Mas humahaba ang panaginip. Sa panaginip ko, nakikita ko si Ninong Isko. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatitig lang siya sa sobre. At paulit-ulit niyang sinasabi, basahin mo kapag handa ka na. Sa ikapitong gabi, bumukas mag-isa ang sobre. Walang hangin, walang galaw. Isang papel lang ang laman. Walang pambungad. Diretso agad. Hindi ako ang unang ninong. Hindi rin ako ang huli. Huminto ang kamay ko. Nagpatuloy ang sulat. Ang pagiging ninong ay hindi regalo. Ito ay tungkulin. Kapag tinawag ka, tatanggapin mo. Sa ibaba, may utos. Sulat mo ang pamagat. Ilagay mo sa sobre. Iabot mo sa susunod. At doon ko naintindihan. Ang notebook ay hindi kwento. Ito ay talaan ng mga taong hindi tumanggi. Kinabukasan, may kumakatok sa pinto. Isang batang lalaki. May hawak na sobre. Ngumiti siya at sabi, para raw po sa susunod na ninong. Tinignan ko ang sobre.
Malinis. Bago. Isang pamagat lang ang nakasulat. Sobre ni Ninong. Pagtingin ko sa likod, sulat kamay ko na. At sa loob ng bahay, may aparador na muling kumakatok. Akala ko tapos na lahat nung maisulat ko ang pamagat sa sobre. Pero may hindi sinabi si Ninong. Hindi pala, ikaw ang pipili kung kanino mapupunta ang sobre. Ikaw ang pipiliin. 3 araw na ang lumipas mula nang dumating ang batang may dalang sobre. Hindi ko siya muling nakita, pero simula noon, ako na ang pinupuntahan ng mga tao. May kumakatok tuwing gabi, hindi para mangutang, hindi para makipagkwentuhan, kundi para magtanong ng mga bagay na hindi ko naman dapat alam. Ninong, pwede bang dito muna matulog ang bata? Ninong, may masamang panaginip po ang anak ko. Ninong, kayo na po ang bahala. At sa bawat salitang ninong, may kumikirot sa dibdib ko. Dahil tuwing tinatawag nila ako, may kumakatok sa loob ng aparador. Binalikan ko ang notebook. May mga pahinang dating blanko, pero ngayon ay may sulat na kusang lumilitaw. May paliwanag na sa ilalim ng mga pamagat. Una, ang kinuha sa binyag. Kapag walang tumanggap, kukunin ang bata. Pangalawa, ang naiwang kandila. Kapag walang nagbantay, papasok ang dilim. Pangatlo, ang hindi tumanggi. Siya ang nagtagal. Unti-unti kong naintindihan. Ang ninong, hindi lang basbas ang hawak. Siya ang humaharang. Siya ang tumatanggap. Siya ang kapalit. At bawat henerasyon, mas bumibigat ang binabantayan. Isang gabi, may iniwan sa harap ng bahay ko. Isang sobre. Hindi ko iyon isinulat. Sa loob, isang pamagat. Ito ang unang tumanggi. Napanaginipan ko si Ninong Isko. Ngayon, nakaharap na siya sa akin. Mukha siyang pagod. Mas matanda kaysa noong huli ko siyang nakita. Tinanong ko siya, bakit po ako? Ngumiti siya, malungkot. Sabi niya, kasi ikaw ang huling may lakas pang tumanggi. Nagising ako, pawis na pawis. At sa unang pagkakataon, sinubukan kong tumanggi. Hindi ko binuksan ang aparador. Hindi ko pinansin ang katok. Hindi ko tinanggap ang batang kumakatok sa gate. At doon nagsimula ang ingay. Hindi sigaw, hindi iyak, kundi tunog ng maraming paa sa loob ng bahay. Kinabukasan, may balita sa barangay. May mga batang nawala. May bahay na hindi nagbukas ng pinto. May kandilang hindi sinindihan. At sa notebook, may bagong pamagat. Ang tumanggi. May cross sa dulo. Sa huling pahina, may bagong linya. Ang susunod pa rin. At sa tabi ng aparador, may bagong sobre. Walang pamagat. Naghihintay.